Magandang araw sa inyo. Itong kwento ko ay base sa totoong buhay. Tawagin nyo na lang akong Anda. 56 na ako. Dalaga pa lang ako noon nung nangyari tong kahiwagaan sa buhay ko. Umakyat ako sa puno ng mangganon. Pero nabali ang sanga na pinatungan ko at nalaglag ako. Pagkatapos kong nalaglag, tumayo agad ako at ang nakita ko ay sobrang liwanag ng paligid. At isang napakaliwanag na daan ang aking nilakbay na parang walang hangganan dahil wala akong natanaw na dulo sa unahan. Patuloy lang akong naglakbay. Wala akong ibang kasama pero di ako natatakot. Ang iniisip ko lang noon ay magpatuloy sa paglalakad. Malayo na ang aking narating pero di ako nakakaramdam ng pagod. Hanggang sa may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Nararamdaman ko ang init ng katawan ko na parang akong nagliliyab. Pagising ko, nasa morgue na pala ako at naririnig ko ang panay sambit ng pangalan ko ng aking nanay na nagpalaki sa akin. Isa siyang manggagamot na albularya kung tawagin dahil puro halamang gamot lang ang nirereseta niya sa mga nagpapagamot sa kanya. Ang totoo palang nangyari sa akin ay pagkahulog ko sa mangga ay nawalan ako ng malay. Dinala ako sa ospital nung nakakita sa akin. Pagdating sa ospital, dineclare ng doktor na dead on arrival ako dahil wala na daw akong pulso at mga senyalis na buhay pa ako. Kaya pinadala na ako sa morgue. Nung nalaman ng nanay ko, dali-dali agad itong pumunta sa ospital at pinuntahan agad ako sa morgue. Ang ginawa daw niya ay binulungan ako at tinapik dahil di daw siya naniniwala na wala na ako dahil kahit wala na akong pulso pero mainit pa daw ang mga palad ko. Yung narinig kong boses ay kay nanay pala yun at yung parang nagliliyab na nararamdaman ko ay aking dugo na nag-uumpisang dumadaloy sa katawang ko. At pagmulat ko ng aking mga mata, si nanay nga ang una kong nakita na napaluha sa tuwa. Sobrang hiwaga ng buhay, di ko inakala na nabigyan pa ako ng pagkakataong bumalik sa katawang ko. Itunuring na milagro ang pangyayaring yun sa buhay ko dahil kahit ang doktor di may paliwanag ang nangyari sa akin. Totoo talaga ang kasabihang pag oras mo na, oras mo na. Pero pag di mo pa oras, ang Panginoon na ang gagawa ng paraan para mananatili ka pa sa mundo ng mga buhay. Maraming salamat sa pagkikinig ng aking kwento. Kung nagustuhan mo, paki-like and subscribe sa channel na to.